Ito guys, may gagawin naman tayo isang Poco F3. Ang problem nito ay shorted. So namatay na siya. Ang lumalabas ay full shorted. So dito natin malalaman kung ano yung error. So umiinit yung bandang signal section. Ang gagawin natin, babakbakin na lang natin yung pinaka frame niya. Gamitan natin ng grinder. Yan, tatanggalin natin tong takip ng signal section kasi dito banda yung umiinit. Ang gagamitin natin dito ay power supply at cable para mabilis natin malaman. Lalagyan natin ng rosin flux para mabilis natin makita kung ano yung sira. Ang sabi ng may-ari, shoutout pala sa may-ari nito, si Boss Mark Clarence from Purok 7 Matubog Kamiling Tarlac, from Tarlac pala ito. So shoutout sa inyo sir, I hope na makita ninyo na ginagawa natin yung unit nyo. Ayan, ang unit niya ay patay, tapos tinest natin, ang lumalabas ay full shorted. So titingnan natin dito kung alin dito yung mga grounded. Gagamitan lang natin ng power supply, tapos saka natin malalaman. Yan, patay na patay yung unit niya. So importante ito guys, madalas kasi nagkakaroon ng error dito, yung mga capacitor nito nagkakaroon ng shorted. Kaya kailangan natin i-open to para makita natin kung alin dito yung may error. Gagamitan natin ng rosin flux para kita agad. Ayan, dito banda yung mainit. Lagyan natin ng rosin flux. Ito kasi dito banda yung umiinit niya sa gilid. Ayan, nakasaksak na yung power cable ko para mabilis na. Switch na lang natin. Switch natin. Ayun, lumabas. So disable na to guys pag ganito. Ayan, disable na natin. Ulitin lang natin para makita. Shorted yan pag ganito. Ayan, shorted siya. So tatanggalin na natin to. Hindi na pwedeng, kahit walang nakakabit okay lang. Hindi naman to big deal dito. So kailangan ma-disable lang siya para matanggal yung shorted. Tapos titest natin ulit dito sa kabila, sa likod, kung meron. Ayan, meron din dito. Ayan, tatanggalin na rin natin ang hot air. Disable din to guys pag ganito. Mga ganito walang problema, kahit i-disable mo ng palitan okay lang. Ayan, okay. Tapos test na natin kung magpa-power. Ang sabi ng may-ari, bigla na lang daw to nag-rumble yung LCD. Tapos di na namatay na. Ayan, power on natin. Nabuhay na siya guys. Ayan, tingnan natin kung ayun, nag-rumble din yung LCD sa baba. Ayan, nag-rumble sa baba. Nagbasag-basag yung LCD. So ibig sabihin may tama ang CPU nito. So babakbakin pa natin yung CPU nito, gawa ng umiinit yung CPU yung likod. Umiinit yung likod. Ayan, umiinit yung likod niya guys. Ibig sabihin may tama ang CPU nito. Nabuhay natin nga lang, naka-stock logo lang siya. Ayan, umiinit napakainit. So kailangan babaklasin natin ang CPU, i-re-revolve pa natin. So dalawa yung trabaho na gagawin natin dito. Nabuhay na, nga lang stock logo lang. Yung display niya nagra-rumble. Ayan, babakbakin natin yung CPU. Pero tatakpan muna natin yung katabi nito na flash IC. Pinaka-memory niya. Kailangan safe talaga yan. Hindi pwedeng hindi natin tatakpan kasi may chance na masira pag walang takip. Kailangan sigurado tayo na bawat katabi niya ay walang madadamay, walang masisira. Ayan, bakbakin natin. 350 ang gamit ko dito guys. Ito yung pagbabakbak dito, hindi naman siya ganun ka hirap. Masilan lang talaga yung ganitong CPU. Dapat maingat kayo kasi napakanipis, sobrang nipis.
So, dapat kalkulado lahat ng bawat galaw kasi pag sumobra ng babad, may chance na lumubo yung CPU. So, hindi na natin magagawa, masisira lalo. Kailangan mabilis yung kamay natin dito, alalay lang lagi. Ayan. Kailangan hindi matupi yung CPU guys kasi pag natupi ito, pag bumaluktot, wala na, hindi na magpa-power. Ang problema pa naman, ang unit niya nabuhay na natin. Kailangan mabuhay natin pag binaklas natin yung CPU dahil nabuhay na siya. Yun nga lang, tulala lang yung display. So, dito tayo kailangan mag-ingat sa pag-angat ng pangalawang CPU dahil napakasila nito. Kung kunting mali mo dito, pwedeng masira yung CPU. Ayan. Dapat maingat talaga tayo dito. Dahan-dahan. Lilinisin muna bago natin iaangat yan. Ayan. Napakanipis kasi ng CPU nito guys. Kaya ang may papayo ko talaga doon sa mga kapwa ko technician, alalay lang kayo ng angat kasi hindi naman to pwedeng pabilisan na trabaho dahil masyadong masilan yung ganitong unit. Kasi nakita na natin nag-power na siya. So, kung walang tama ang CPU, automatic tuloy-tuloy ang power nito. Basta walang tama. Yan. Aangat na natin yung pangalawa. Ang technique dito guys, kaya siya nagahang, nagra-rumble yung display dahil marami nang napunit sa loob ng CPU. So, ang ginagawa talaga dito para bumalik sa normal ay nire-rebol. So, gagawa natin ulit ng mga paa. Ayan. Ayan na, tanggal na natin. Linis ulit. Ayan. Medyo matrabaho lang talaga siya guys dahil ang daming ginagalaw dito, daming ginagawa. So, napakasarap lang sa feeling kasi pag ganitong unit na nabuhay na natin. So, dubling ingat lang talaga dahil manipis nga yung CPU niya. Ayan. Lagyan natin ng soldering paste para mabilis natin matanggal yung luma. Kasi matigas yung mga luma na LED. Ang gamit, tingin ko ang gamit talaga yung mga dati is 217 Celsius. Yan. Meron din akong soldering paste na 217 pang anti-heat, high temperature na kasi yun. Masyado makunat. So, mahirap lang yun gamitin sa pag-rebol guys dahil napakakunat. Ang hirap patlambutin. Matigas. Katulad sa 183 na soldering paste, napakalambot. So, mabilis natin pag nag-revolve tayo ng mga paa, mabilis mabuo. Yun ang kagandahan doon. Ayan. Ayan na. Linis-linis na lang tayo. Kailangan yung mga nakulang dito, lalagyan natin para bumalik sa normal. Magkaroon ng contact ulit sa loob. So, pinaka-importante yan, may mga contact na naman. Kasi para pag nilapag natin yung CPU, automatic, babalik yung normal na function. Pag isa lang kasi dito guys, isa tatlo ang nawala, wala na, negative na yan. Lalo pag hindi siya nakakapit, automatic patay ang unit. Kailangan yung pagre-revolve dito, talagang magaling ka mag-revolve, mapantay ng husto. Pag napantay kasi ng husto yan, automatic buhay yung unit. So, ang sikreto naman dito guys, yung sa ibabaw, sa pagre-revolve, ang sikreto dito, yung cutting sa ibabaw. Pag kinat nyo, pag na-revolve nyo yung CPU, dapat may cutting kayo sa taas. Kinakat yun dapat para magpantay-pantay yung mga paa. Gagamit kayo nung cutter na matalas. Dapat ang isang cutter, isang beses lang gamitin. Huwag nyo na ulitin dahil malambot, masyado matigas yung LED. Pag ginamit nyo sa pangalawa, pwedeng may chance na mapunit yung pinout ng CPU. So, yan ang iiwasan natin. So, ako kasi, ang gamit ko talaga, ang gamit ko sa cutter, isang beses lang, hindi na ako ulit. Kaya mas magastos ako dito sa may sa cutter dahil
isang pahid lang, hindi ko nagagamitin yun. Pangalawang pahid, iba na naman. Yun yung gamit ko. So, kaya naiiwasan natin na makasira ng mga piyesa dahil hindi tayo paulit-ulit ng ginagamit na mga na cutter. So, yun, may papayo ko talaga guys sa mga bago pa lang na technician. Dapat ma-perfect ninyo yung pag-revolve dahil yan ang pinaka-importante sa lahat. Tsaka, pag gawa mo yan ng perfect, walang kahirap-hirap, sa susunod na gawa mo, hindi ka na mahihirapan. Yun yung Hindi naman dito guys yung sa mga gamit. May nagtatanong sa akin kung pag nag-i-start daw, pwede bang mamahalin na gamit ka agad ang bibilin? Wag muna. Kasi kung wala ka namang budget talaga na pambili na mamahaling gamit, hindi mo kakayanin. Ako may papayo ko talaga guys. Kasi galing din naman ako sa wala rin ako mga gamit noon. Ang may papayo ko sa mga bago, katulad ng ginawa ko, bumili ako ng paisa-isa. Hindi ako bumili ng isang isang buhusan. Hindi, kasi hindi naman natin kaya yon. Wala tayong pera. Wala tayong sapat na budget. Ang may papayo ko talaga, kung merong pera, itatabi lang. Tapos kung ano yung gusto, ano yung dapat talaga na magagamit, yun ang bilhin mo. Huwag yung bilhin na hindi mo hindi mo pa magagamit kasi sayang yung pera na magagastos mo. Ilaan mo doon sa isang equipment na talagang magagamit mo siya. Yun, ganun talaga. Kasi ako ganun ako guys, hindi ako nagbibili-bili ng equipment na hindi talaga siya gamit na gamit. So, para sa akin, kung ano yung pinaka-importante na mga equipment, yun ang binibili ko. Kasi, wag mo muna pangarapin yung mga mahal na gamit kasi pag wala ka pang low budget, masasakal ka niyan eh. Baga, mapi-pressure ka kasi gusto mong bilhin yung isang bagay na hindi kaya, mahirapan ka talaga. So, dahan-dahan lang. Lahat naman nakukuha sa dahan-dahan. Huwag lang magmadali. Sa lahat ng nagtatanong sa akin, mga bagong technician, mag-umpisa kayo sa maliliit na tools. Pag may nakaipon, bili ng isa. Tapos, pag nakaipon ulit, bili ng isa. Hanggang sa mabuo mo na yan. So, tiyaga lang. Huwag kayong magmadali. Tiyaga lang. Lahat naman dumaan sa wala. Katulad ako, dumaan din ako sa walang gamit. Nangarap din naman tayo na magkaroon ng gamit na maganda. Kaya, nagtatabi-tabi, paunti-unti, tabi-tabi ka lang sandaan-sandaan hanggang sa makaipon, doon na tayo bibili ng gamit. Yun lang, I hope na makatulong yun sa mga bagong tech na mga nagtatanong sa akin. So, pasensya na kayo guys kung di agad-agad ako makaka-reply dahil ang dami ko talagang ginagawa. So yung iba na mga nag-inquire, text nyo lang ako, may mga number naman ako nilalagay. Text nyo lang ako, kaya tawag para kung libre, masagot agad. Yan. Sa mga nagpapagawa sa akin, yung available na pyesa, yun, nagagawa kagad natin. Pero yung hindi pa available, waiting talaga yan kasi ang supplier natin, China lahat. Hindi ako kumukuha ng mga pyesa dito sa atin. Kasi na doble-doble yung tubo. Mas maganda sa ibang bansa. Mas mura, mas makakatipid tayo. So, yun yung pinaka-importante. Ayan. Nadoble yung trabaho natin dito dahil full shortage siya. Akala ko okay na. Nabuhay natin. Pero nakatulala yung logo. Tapos yung display nagra-rumble. Kaya ang ginawa natin dito ay binakbak natin yung CPU tapos ni-revolve natin. Ito guys, binalik na natin para malaman natin kung gagana talaga siya. So I hope na gumana dahil yung kanina ay nakalogo lang, nakahang sa logo, tapos yung display nagra-rumble-rumble. Parang TV siya, yung monitor ng TV na gumagalaw tapos biglang nawawala. So, yun yung nangyayari sa kanya. Kung guys, may payo ko, yung mga matataas na, may mga ganitong unit, wag niya kayong mag-update kasi talagang masakit sa ulo to. Kung i-update. Mamamatay ang unit pag in-update. So, yan. Payo ko lang sa may mga ganitong unit. So, test na natin guys. Kanina, nakahang sa logo. So, titignan natin kung
maglabas ba yung normal na display at saka menu. Kung lalabas yung menu, titignan natin. I hope na mapagana natin. Scramble display to guys. Sana makatulong ito sa mga kapwa natin technician na mga ganitong sakit yung natatanggap ninyo na cellphone. Ayan, nawala na yung scramble display. Ayan, lumabas na yung welcome note. Kung bago ka man guys sa channel ko, I hope na wag kalimutan mag-subscribe para lagi kayo ma-update sa mga bagong upload natin. Ayan na guys, lumabas na yung display. Ayan, may password, hindi natin mabuksan, may password. Pero okay na, gumagana na siya. Ayun, natsambahan natin. So, I hope na makatulong na naman ito guys. See you in the next video. Maraming salamat. Thank you.